Nagbabaga ang aksyon sa arena at walang takot na hinarap ng pambato ng sangkatauhan ang mapaminsalang divine technique ng Sword God na Ama no Magaeshi. Hindi lang iyon ang sorpresa, sapagkat sa kasalukuyang kaganapan, lumabas ang pawis sa mukha ni Susano nang mapansin niya ang pagtaas ng bilis at lakas ni Soji Okita. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 71. Sword God vs Sword Demon. Sa pag-uumpisa ng kabanata, makikita ang paglutang ni Soji sa harap ni Susano. Nang hilakbot naman ang mga tao nang mapansin nila ang malaking pagbabago sa mukha ng kanilang pambato, literal na mukha na itong demonyo. Habang pabagsak sa lupa ang mga paa ng Sword Demon, nasambit niya na sa kanyang palagay ay kayanan niyang gawin ito. Muling nagbabalik ang paborito nating announcer na si Heimdall sa eksena at inianunsyo niya, ngayon, nag-anyong kakaiba ang mandirigma ng humanity, paano nito haharapin ang nakamamatay na divine technique ng Sword God na Ama no Magaeshi. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Heimdall ay agad na lumusob si Soji ng ubod ng bilis. Malilipat ang eksena sa VIP area at sa obserbasyon ni Ares, paniguradong sa pagkakataong ito ay mahahati sa dalawa ang Sword Demon. Isang malakas na pagbuwelo ang inihanda ng Sword God na napansin rin naman ni Soji kaya mabilis siyang umatras papalayo sa range ng sword attack ng kanyang katunggali. Sa nakakakilabot na eksena ay kitang-kita ang lawak ng mapaminsalang sword slash ng Ama no Magaeshi, hindi na ito maiiwasan pa ni Soji kaya hinanda niya ang kanyang katawan para dumipensa, ngunit sa lakas ng sword slash ay napaatras siya hanggang sa tumilapon na siya papalayo. Subalit, nagawa ni Soji ng paraan na hindi mapinsala sa divine technique ng Sword God at bumalik ito kay Susano. Gulat na gulat ang Sword God sa puntong ito, mga Koops, at sa isang iglap, ang pambato naman ng sangkatauhan ang umatake pero nagawa ring makadepensa ni Susano. Sa epic na panel ng tagisan ng lakas ng Sword God at Sword Demon, nasambit ni Susano na walang pag-iingat ang ginawa ni Soji sa pagsalubong sa kanyang Ama no Magaeshi. Sa madaling salita, mga Koops, delikado ang galaw na ginawa ng pambato ng sangkatauhan, ngunit ang sagot lang ni Soji kay Susano ay sa susunod gagawin niya ito ng mas maayos. Nakakatakot ang nasabi ng Sword Demon dahil ipinapakita niya na kay Susano na nakakabisado na niya ang galaw nito, napakaangas. Heto na mga Koops, ang kanina pang laging natatalo sa tagisan ng lakas ng pangangatawan na si Soji ay sa puntong ito'y nagawa niyang mapa-address ng bahagya si Susano. Kita rin sa mukha ng Sword God ang pagkabigla at lumabas ang pawis sa kanyang noo nang mapansin niya ang mabilis na pagtaas ng bilis at lakas ni Soji Okita. Pero syempre, hindi papayag na matalo sa tagisan ng lakas si Susano kaya isang malakas na sword slash ang ginawa nito na nagpatalsik sa pambato ng humanity. Ngunit, baliwala ang nagawa ni Susano dahil bumubulusok na naman pabalik sa kanya ang Sword Demon at walang takot na nakikipagsabayan sa kanya. Sa VIP area naman mga Koops, gulong-gulo si Ares kung bakit sinalubong ni Soji ang isang divine attack na Ama no Magaeshi, napaisip ang God of War kung kaya pa bang lumaban ni Soji. Sumingit si Hermes at ipinaliwanag sa madaling paraan ang ginagawa ni Soji dahil hindi nakikita ng kanyang kapatid ang mabilis na galaw ng Sword Demon. Ayon kay Hermes, sa sandaling napakawalan ng Ama no Magaeshi, umatras si Soji ng isang hakbang upang mapanatili ang kaunting distansya. Sa kanyang obserbasyon, mukhang humihina ang vacuum blade na nilikha ng Ama no Magaeshi habang lumalayo ang atake kaya sa kanyang tingin, natukoy na ni Soji ang tamang distansya para sa counter-attack sa loob ng saklaw ng Ama no Magaeshi, kaya't nagawa niyang iwasan ang vacuum blade. Hindi pa rin maunawaan ni Ares ang paliwanag ng kanyang kapatid dahil hindi dapat makita ang vacuum blade. Ayon kay Hermes, maaaring hindi ito nakikita ni Ares, pero si Soji Okita ay dapat makita ito. Ipinaliwanag pa ni Hermes ang tunay na nagaganap, ayon sa kanya, ang galaw ng hangin dahil sa papalapit na vacuum, kasama ang mga puwang sa dust o alikabok at bahagyang refraction ng liwanag, ay dahil sa pagbabago ng density ng hangin. Sa wakas naintindihan ni Ares ang teknikal na paliwanag ni Hermes, at natawa na lang ang ama nilang si Zeus sa naririnig. Sa pag-analisa ni Zeus sa laban, upang mapigilan si Susano na makabuo ng lakas na kailangan para sa divine technique na Ama no Magaeshi, kailangang agad na dumikit ang pambato ng sangkatauhan kay Susano upang makipagbakbakan ng malapitan. Mga Koops, talsikan na ang mga dugo, ngunit hindi nila alintana ang mga natatamong pinsala. Dagdag pa ni Zeus, tulad ng inaasahan mula sa pinakamalakas sa labanan na si Susano, pinatutunayan niya ang kanyang reputasyon. Sa panel na to, nagkasabay na magkatamaan ang dalawa, si Soji ay sapol sa noo habang si Susano ay tinamaan sa tiyan.
Tuloy lang ang bakbakan, at kita ang saya sa dalawang magkalaban, isa na namang sobrang bilis na galaw ang ipinamalas ni Soji kung saan nakalikha siya ng mirage ng kanyang sarili. Nahihirapan na makaatake ang Sword God sa ganitong sitwasyon, napanganga naman si Todo sa kanyang nakikita sapagkat nasa ibang level na ang pakikipaglaban ng kanyang kaibigan. Heto na mga kops, isang matinding revelasyon ang isisiwalat ni Isami, ayon sa kanya, sa mundo ng mga buhay, ang katawan ni Soji ay unti-unting namamatay dahil sa kanyang sakit na tuberculosis at dahil doon ay hindi niya nailabas ang kahit kalahati man lang ng lakas ng kanyang Onego. Mapapamura ka sa revelasyon na ito sapagkat lahat ng kinalaban niya sa manga ng Shinsengumi Requiem ay pinartidahan lang niya, tapos ang debate kung sino ba talaga ang tunay na pinakamalakas sa kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng laban, ubod ng bilis ang pag-ikot ng Sword Demon sa Sword God at napapaisip na si Susanoo kung aatake ba si Soji sa kanyang blind spot. Ngunit hindi manggagaling sa blind spot ang atake ni Soji, bagkus ay harap-harapan itong aatake, sa pool ng Sword God ng sekretong teknik ng Sword Demon, ang Tenenris Hinryu Demon Claw Thrust. Tinamaan sa tagiliran ang Sword God at hindi na siya nakaiwas pa at nawala ng balanse ang kanyang katawan, na parang matutumba, habang ang mga kaibigan ni Soji at ang mga tao sa arena ay napahanga at nag-ingay sa husay na ipinamalas ng kanilang pambato. Ngunit ang patumbang katawan ni Susanoo ay biglang umikot sa hindi malamang dahilan, napansin ito ni Soji at sa sumunod na panel, gamit ang mismong kamay ng Sword God, parang inaasintan niya ang Sword Demon habang inihahanda niya ang kanyang katawan sa isang matinding pag-ipon ng lakas. Heto na target lock na si Soji ni Susanoo gamit ang kanyang kamay sabay buwelo ng ubod ng lakas. Nagkagulatan na sa puntong to sina Brunhilde, Golf, Kojira, Miyamoto, Harist at pati na rin si Soji dahil nagawang makapagpakawalan ng Reverse Heavenly Demon Amano Magaeshi si Susanoo sa isang mabilisang pag-ikot ng katawan at pagbuwelo. Nasa alanganin na ang pambato ng humanity at naunawaan ni Soji na huli na para sa kanya ang tumakas, sapagkat ang divine attack na pinakawalan ng Sword God ay hindi na maiiwasan pa, kahit ang mismong narrator natin sa manga, napatanong na rin kung magre-react na lang ba sa paparating na dilubyong atake si Soji. Mga kops, hindi aasa sa swerte ang mandirigma ng sangkatauhan, sapagkat sa Kyoto sa panahon ng Bakumatsu, makailang ulit na nalapit sa Diyos ng kamatayan ang ating bida subalit nalalampasan niya ang kamatayan gamit ang kanyang matinding karanasan sa pakikipaglaban. Isa na lang ang solusyon na naisip ni Soji, kung hindi na maiiwasan ang divine attack ng Sword God, sasalubungin niya ito ng harapan. Sa pagtama ng kanilang mga sandata, bahagyang inilihis ni Soji ang kanyang katana sabay talon pakaliwa upang makaiwas sa mapaminsalang atake ng Sword God. Ang mga nagulantang na tao naman kanina ay muling nabuhayan ng makaiwas sa kamatayan ang kanilang pambato at isang malakas na hiyawan at dagindong malala ang maririnig para sa side ng sangkatauhan. Magbabalik ang panel sa dalawang naglalaban at hindi makapaniwala si Susanoo na nakapag-react pa si Soji sa kanyang malaimpaktong atake. Nasupresa ang Sword Demon na kayang magpakawala ng ganon kalakas na atake ang Sword God mula sa ganon kaliit na akumulasyon ng enerhiya, ngunit ipinaliwanag rin naman ng Sword God na ang lakas ng kanyang atake ay nabawasan, ngunit isang nakakagimbal na banta ang iiwan ni Susanoo, tatapusin niya ang laban sa susunod na atake, dito natapos ang kabanata. Mga kops, ihihiwalay ko ang analysis ng bakbakan, kaya abang-abang lang po, salamat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.